Kalmado mo na yung mga ano natin dito. Amen. Gusto ko i-share sa inyo na yung tradition ng isang Hudyo, yung kanilang kasal, is before po sila ikasal, alam na alam po itong iba na talagang merong pagkakataon sa buhay na pagka ikaw ay ikakasal, meron ng covenant po that time. No? Meron na kagad covenant. Doon pa lang na, bago ikasal, yung babae doon sa lalaki, doon pa lang ay meron ng covenant. And that covenant is yung lalaki, kailangan niya umalis muna para sa ganoon, bumuo siya ng kanyang bahay nila or mag-iipon siya ng malaking pera para doon sa kanyang kasal. Pakipost yung wala ka pala ko na. Pakiano nga po ate, no, yung John 14:3. Ito kung ano kay Jesus, sabi John, sabi ito, when everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. So, the groom shall live to build a house before he comes back para sa kanyang bride. Amen. Wala naman po siguro bride dito na magugustuhan niya na pangit yung kanyang kasuotan. Amen ba? Amen. Sige, balik tayo. Ma'am Ruby, ikaw ba gusto mo maganda yung gown? Maganda. Maganda. Ano gusto mo? Yung maikli? O yung mahaba? Gano'ng kahaba? Hanggang doon sa labas? Gano'n. Tinuro ni Marubi, ang haba. So, ang isang kasal, John 14:3. So, dito nakita, itong isang kasal na ito ay napakahalaga nung kanyang covenant doon sa kanyang kasintahan. So, dito natin makikita na talaga merong matinding bond sa trust ng bawat isa. Alam niyo po yung maganda sa panahon po natin? Sa panahon po natin, meron tayong katawag na social media. Amen ba? Amen. So, anytime and everywhere, nasaan ka man, ibang bansa ka man, pwede kayo mag-video call. Amen ba? Pero, during those times, wala talagang yung bond ninyo is yung pinag-usapan ninyo na ikakasalang kita, sa ganito, etc. Basta babalik ako, diyan ka lang muna. Basta ang importante, maging faithful ka, diyan ka lang, babalik ako. Amen? So, same thing, sa atin po ngayon, ang pinag-usapan natin is yung, ano po? 5? Wise at 5? Foolish. Ano po sa Tagalog yun? Hangal? Mangmang. Bakit po pakinggan? Sa Tagalog pagka sinabihan ka ng hangal o mangmang. Amen? Parang mas maganda pa yung foolish pa lang, no? Pag English, medyo nakakagat yung level, no? Social ang dating. Medyo masarap pakinggan. Yung foolish. Diba? Pero ito, hangal to. Diba? Nakaka-degrade na. Amen. May question po ako. Sino po sa atin, mga kapastoran, naranasan natin na tayo ay ma-criticize o mamura po tayo? Amen. Amen? Yan. And sino po sa atin, mga kapastoran, nakaranas po ng death threat? Amen. So, marami-rami na rin po pala tayo. Amen. Alam niyo po ba, ba't ko nabanggit yung social media? Hindi po talaga nakakagulong yung social media pag nagkamali ka na post. Amen. Kaya po kanya awareness po yun Pagka po niya tulong yung pattern of this world, may kakalagyan ko po talaga Naging si Pastora Jennifer. Alam niyo po ba nung i-stop ko si Pastora Jennifer, yung Dream Life Church, ang kanilang followers po is 1.7. Pero ngayon po, I don't know, pero parang nasa 2,000 plus na po siya. Dumami pa yung followers. Pero nakakalungkot, ang dami dati, yung mga heart
and likes po na nasa 31 lang. Doon na po nag-ano, range. 50. Yung mga Yung rin. kanila mga, mga pinapost na mga, ano tawag doon? Mga posts, di ba? Dati mga 31, 59. 50. Ngayon po, nagulat ako pag tinignan nyo eh. Umabot na ng libo. Libo yung tawa. Libre yung, libo Panliliba. na rin yung yung mga Panliliba. angry. Di ba? Nakakalungkot po, amen? Kasi family po natin sila. Kaya lang, gusto nyo nangyari. Ito pong bagay na tinuro sa akin, Lord, sa social media, is napaka-importante po talaga na pag nag-post tayo, especially pag tayo mga likod ng ating Panginoon, is yun talaga nakaka-glorify sa ating Panginoon. Amen? You use your platform, yung YouTube o yung Facebook, yung ginagawa po ninyo yung Bishop, di ba? Nag-post tayo ng mga tinapay at Tubig. Nag-post tayo ng mga Kaya, simula po nung ako yung na-criticize, ay talagang, simula nun, ayoko na mag-post. Kaya, mapapansin niyo, di ako nag-post ng mga pictures namin. Dati, ang sarap eh. Pero, yung tinuro sa akin, Lord, napaka-importante, no? Sagot po tayo na po na doon. Dahil po, share ko po sa inyo na, especially po yung mga medyo, medyo marami po alam sa social media, or I mean, sa kabalitaran, yan, awareness po yan. Okay, so, sa birthday, makikita po natin dyan, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may, hindi, ati Kulay, Kuya Andy, verse 3, hindi yan, yung verse 3 na ng Matthew. Ito na, yan. Sa verse 3, sabi ito, the foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. Okay. Tanong ko po mga kapastoran, mga mahal po mga pastor, kamusta po ang ating mga lampara? Amen po ba ating mga lampara? Amen. Amen pa po ba? Sa biyaya ng Diyos. Amen. By God's grace. Kamusta po yung mga elder deacons natin? Kamusta po mga lampara natin? Amen pa po ba? Amen pa po ba? Amen. So, alam po natin, itong mga pinag-uusapan natin sa patutungo ito. Pero, alam niyo po ba na doon, balik po tayo sa tradition ng mga Hudyo, lagi sila nakaprepared doon sa kanilang pagbalik na ng sintaw ni Hero. Kaya dapat lagi silang naka-ayos. So, ang tanong ko kamusta po ba ang ating sarili muna? No? Personal. Kamusta po ba? Mabango pa po ba tayo?